If today you hear his voice, harden not your heart. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Take care not to perform righteous deeds in order that people may see them. Otherwise, you will have no recompense from your heavenly Father. When you give alms, do not blow a trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, to win the praise of others. Amen, I say to you, they have received their reward. But when you give alms, do not let your left hand know what your right is doing, so that your almsgiving may be secret, and your Father who sees in secret will repay you. When you pray, do not be like the hypocrites who love to stand and pray in the synagogues and on street corners so that others may see them. Amen, I say to you, they have received their reward. But when you pray, go to your inner room, close the door, and pray to your Father in secret. And your Father who sees in secret will repay you. When you fast, do not look gloomy like the hypocrites. They neglect their appearance so that they may appear to others to be fasting. Amen, I say to you, they have received their reward. But when you fast, anoint your head and wash your face, so that you may not appear to be fasting, except to your Father who is hidden. And your Father who sees what is hidden will repay you." My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good evening po sa inyong lahat. Pakibati ho muna mga katabi natin ng good evening. At una ho ay pasensya na ho kayo't na medyo na late ang ating pong last mass because of the volume of attendees ng ating 6 p.m. na misa. No? Total naman ho ay nasa panahon na tayo ng penitensya at pagkasakripisyo. Mukhang kayo po ang nakakalamang-lamang na doon. Kayong mga naghintay sa labas at naghintay ng ating susunod na misa. Alam mo ninyo, today as we begin the Lenten season, as mentioned sa simula ng misa, this Lenten season is not just about our sinfulness. Ito po ay hindi lang tungkol sa pagtingin natin, pagtanggap natin sa mga kasalanang nagawa natin. Ngayong Kwaresma, iniimbitahan din tayong tignan kung gaano mas malaki ang awa ng Diyos kesa sa kasalanan ng tao. Kaya nandito pa rin tayo. Huwag natin tignan ang Kwaresma bilang isang penitensya lang. Ang Kwaresma ay tunay na biyaya. This season is indeed a blessing. Pasalamat ho tayo. Umabot na naman tayo sa isang panahon ng Kwaresma. A time for all of us to receive God's healing, forgiveness, and redemption. Kaya, you are blessed. Amen? Sabi nga po sa katabi, you are blessed. You are blessed. Kahit na marami pa tayong tinitignang kulang at wala sa buhay, alam mo nyo, panahon po ito ng pagbabalik loob, panahon ng pagsisisi. Kahit na sabi ko anong linggo, pakiramdam natin kuminsan, iniisip natin, sinasabi natin, wala akong dapat pagsisihan sa buhay. Wow, edi congrats. But I tell you, lahat tayo,
may dapat balikan at matutunan sa buhay. At ito yung panahon na iyon. Alam niyo po kung ano pa yung pinakamagandang regalo ng Diyos sa mga pagkakataong ito sa atin? Sa dami-dami ng nababalitaan nating aksidente, pagkakasakit, Lord, thank you, buhay pa ako. Buhay pa. Last week, I had my executive check-up as part of our annual routine ng mga pare. Siyempre, pagkatapos ng executive check-up, itong edad kong ito na 40 plus na, ay talagang hindi natin masasabi na bata pa ako, si Lord nang bahala sa akin. Pagkatapos ng check-up, ang sabi ng doktor, very good, Father. Very good sa mga hindi mo magandang ginawa sa katawan mo. Nalaman ng nanay ko yung resulta, sabi ng nanay ko, bakit ka nagkasakit? Isa lang ang sagot ko, nagpa-check up ako eh. Kaya ako may sakit. Dahil hindi ko rin malalamang may sakit ako kung hindi ako nagpa-check up. Kaya yung iba ayaw magpatingin, ayaw magpa-check up. I tell you, my dear friends, wag na ho kayong gumaya sa akin. Do not be in denial. Marami pang nangangailangan sa iyo. Marami pang naghihintay sa iyo. At marami pang magagawa ang Diyos para sa iyo. Choose to live. Kaya, pagkatapos ng aking executive check-up, I had a beautiful reflection for this Lent. Simulan natin ng Kwaresma sa 3 mahalagang bagay na ito. Makinig, magpatingin, sumunod. Number 1, makinig tayo. This season of Lent, God is inviting us to listen. Makinig ho tayo. 40 araw, except the Sundays of Lent. God is giving us the time to prepare not only for the Good Friday. Ang akala natin, ang ending ng Lent ay ang Good Friday. Kaya pagdating ng Saturday, happy-happy na. Hindi pa ho tapos. Itong ating hinihintay ay ang hindi ang kamatayan ni Kristo. Napakasagwa naman noon. Ang hinihintay mo ay ang pagbagsak. Masyado tayong nasanay na lagi mong inaabangan ang pagbagsak ng buhay ng ibang tao. Inaabangan mo ang pagkakamali, kung kailan mapapahiya, kung kailan matatapos ang isang tao. What kind of life is that? And we are not waiting and preparing for the death of Christ. But instead, with all the things that we're going to do this Lent, may we all become worthy to share in the resurrection and victory of Christ. 40 days, except the Sundays. Bago ang tinatawag na Paschal Mystery, the suffering, crucifixion, death, and resurrection of Christ. Makinig tayo. Ano ba ang sinasabi sa atin ng Panginoon ngayon? Tinuturuan tayo ng first reading natin, the Prophet Joel. The first line, come back to me. Kaya mamaya ho, pag pinahira ng abo ang inyong noo, huwag niyo masyadong problemahin yung ilalagay na abo sa noo ninyo. Ang atupagin natin yung sasabihin namin sa inyo. Ano ang sasabihin namin? Makinig kayo, repent and believe in the gospel. Aminin natin, nasanay tayo na pag sinabing Kwaresma, mas iniisip natin yung ash. My dear friends, there is more than the ash, and that is the Mass. Wala ang abo. Bali wala ang abo kung walang pagbabago. Kaya mahalaga ang misa. Kagabi I had a funeral mass. May naglumapit sa akin, ang tanong sa akin, Father, anticipated Ash Wednesday na ba? Wow, ngayon ko lang narinig yata yun. Anticipated Ash Wednesday. Sabi ko, number 1, hindi pa pwede. Mainit pa yung mga abo, kasusunog lang namin. Kahapon may nabasa ko sa social media. Ito po hindi turo ito ng simbahan ha. Gawa-gawa lang ito ng mga tao. Meron daw mga meaning, yung mga korte ng mga krus na nalalagay. Mamaya makikita nyo iba-ibang klase. Meron daw meaning, 20 meanings yata yun. Yung isa doon ang talagang nakastruck sa akin. Ang tawag doon sa korteng yun ay the Father's Revenge.
ang paghihiganti ni Father. Alam niyo kanong korte, yung pagkalaki-laki at solid na solid yung abo. Sabihin niyo po kung gano'n ang gusto ninyo sa akin, ha? Mag-request kayo mamaya. Pero wag niyo pong masyadong problemahin yung abo. Yung iba, kapag maliit, lalapitan pa kami. Pakidagdagan naman, ang liit-liit naman ang pagkakalagay mo. Magre-retouch pa yan. My dear friends, mas makinig kayo sa sasabihin sa inyo. Repent. Magbalik loob. Repent and believe in the gospel. Ang Kwaresma ay panahon ng pakikinig. Kaya nga sa 3 pillars of Lent, there is prayer before fasting and abstinence, before fasting and almsgiving. Bago tayo maging busy sa kung ano-anong gawain, activities at programa, please make sure that you have enough time and space for God. Kanina ho, grabe yung tao, no? Kapag po Ash Wednesday, nagkukwentuhan kaming mga pare, ang dami pa palang Katoliko. Kung pwede lang na araw-araw maglagay ng abo sa noo para maraming magsimba. Please, do not find time for God. Huwag mo sabihing busy ako. Di bali pag may time magsisimba ako, pag may time magsiserve ako, pag may time a-attend ako. What are you saying? Shame on us when we always say, I will find time for God. Pagising mo pa lang sa umaga, God is giving you the whole day, the whole week and month. Anong time ang hahanapin mo? You just have to learn to give time. Yan ang biyaya ng Kwaresma. Binabalik tayo sa Diyos. Pangalawa, pagkatapos makinig, magpatingin ka. Sabi ng doktor, hindi pwedeng pinakinggan mo lang yung katawan mo. High blood nga ako. Masakit nga ito. Pero hindi ka nagpapatingin. Huwag mong sisihin yung pagkain. Huwag mong sisihin yung mga tao. Magpatingin ka. Anong sinasabi ni San Pablo sa atin? Sa ikalawang pagbasa natin, we are all ambassadors of Christ. Kung sugo tayo ni Kristo, krus pa rin ba ni Kristo ang daladala natin? Can you still carry your cross? For Jesus said, you cannot follow me without carrying the cross. Kaya mo pa rin bang magsakripisyo? O masyado ka ng binaby at na-spoiled ng mundong ito? Na konting kibot, reklamo. Konting kibot, reklamo. Hindi ka na marunong magsakripisyo. Kaya nga ngayong Kwaresma, anong tinuturo sa atin? Fasting, abstinence. Today is fasting day and Good Friday. Baka ho may mga nagkasala na, mangumpisal tayo. 18 years old hanggang 59. Fasting. Yung mga nakangiti, 60 pataas yan. So hanggang 59, walang pork, walang baboy. 1 full meal when we do fasting. Pag sinabing 1 full meal, choose breakfast, lunch, or dinner. Yung iba madaya nga lang, 1 full meal, good for 5 persons naman. Yung para sa iyo lang. Huwag kang matakot magsakripisyo. There is salvation on the cross. And lastly, pagkatapos nating makinig, magpatingin, sumunod ka. Pag sinabi ng doktor, bawal na to, tama na to, sumunod ka kung gusto mo pang mabuhay. Sabi ni Kristo sa Ebanghelyo, if you want to follow me, when you do all these things, prayer, fasting, almsgiving, just one thing, be humble. Walang pagbabalik loob kung walang kababaang loob. Walang mawawala sa taong mapagkumbaba. Kaya nga, as we continue this celebration, when we begin this Lenten season, God is not just telling us to come back. God is also assuring us that when we learn to humble ourselves, He can forgive us. He can save us. Ngayong Kwaresma, tanggapin natin
ang kanyang pagpapatawad, ang kanyang pagliligtas. You are blessed. Amen.